Yan, good morning sa inyong lahat. At ngayon po ay November 15, Biyernes. At inaasahan natin na may bagyong darating November 17. Medyo erratic yung kanyang direksyon. Pwedeng yung una Nueva Ecija, tapos Metro Manila, Southern Luzon. Pero in-expect natin mahagip tayo kahit papano. Kahit anong mangyari, dadaanan tayo dito ng ulan at hangin. So nangangamba tayo ngayon, although hindi ganun kalaking kaba kasi maliliit pa sila, pero manghihinayang ka kapag nasira ito. Mas malaking sira kung sila ay gumagapang na or talagang namumunga na, kasi pwedeng matumba yung balag sa lakas ng hangin at tutumba lahat ng pananim natin. Sa ngayon, ito hindi naman to kayang itumba yung balag, pero yung mga tanim natin pwedeng dumapa, malagas yung mga dahon at masira sila. Sa ganitong stage medyo malago na sila marami ng dahon, pagapang na ito, mapapansin nyo gumagapang na yan. So pwede na tong masira talaga. So nanghihinayang tayo dahil maganda yung simula natin dito sa mga tanim nating sitaw. Maganda yung tubo niya, malusog, at nabigyan kasi natin to ng attention talaga, kaya nanghihinayang tayo na masira. Pero gawin natin yung pwedeng gagawin, kagaya nga ng nabanggit. Meron namang weather forecast. Kung alam na natin na daraan yung bagyo, di gawa na natin ng mga paraan na makapagbabawas sa damage. So unang-una, itong daanan natin, itong dayos, dito tayo dumadaan, dito dumadalo yung tubig, dito yung pinakamataas na parte, papunta doon pababa. So gagawin ko, lalakihan ko yung butas doon, yung daanan, para lumakas man yung ulan, bumahaman, dire-diretso yung tubig papunta doon, pababa, papunta doon sa dulo ng lupa natin, para hindi magstay dito, hindi mabaha ito yung sitaw. Pangalawa, kung bukas meron na tong mga supling na gumagapang, talbos na gumagapang, ipupulupot na natin sila kung meron bukas, kasi bukas Sabado pa naman, Sunday yung bagyo. So bukas ipulupot natin o kaya itali natin sila. May mga ilan-ilan na pwede nang ipulupot. Ito, ibig sabihin ikalyo na natin sila dito sa tali para hindi sila matumba. Tapos yung kanilang puno, dagdagan siguro natin ng lupa para hindi basta-basta mabunot. Kumbaga tatambakan natin ng lupa o kaya bubungkalin natin para malagyan ng lupa yung puno nila, nang tumibay yung pagkakakapit sa lupa. Ayan, ito may mga pagapang na, ito yung sinasabi ko. So ipupulupot natin yan. So kung bukas mas mahaba na yung pulupot nila, yung talbos, mas mapupulupot na natin to para kumbaga makahawak sila sa bago dumating yung bagyo, makakapit sila dito sa balag, sa letting. Yan. Ayun, maganda na kasi yung tubo, nakakapanghinayang to at hindi natin to hayaang masira. Yan, ang ganda ng arangkada nila, maganda yung pagtatalbos. Yan. So ito, pupulupot na natin to para itong ating alaga masecure niya na rin yung sarili niya dito sa tali. Hanginin man siya, malakas yung hangin, hindi natin talaga makokontrol yan, pero gawa natin ng paraan. Yan. So itong mga pwede nang ikapit na kayo dahil malakas yung parating nating kalabang bagyo, nakakapag-alala. Ayan. Ito, siya yung medyo matangkad na dito. So maganda yung tubo, mapapansin nyo maganda yan dahil yung distansya ng dahon
sa bawat sanga ay mahaba. So ibig sabihin maganda yung nakakain yung nutrients. So ayan, pero kailangan natin yung i-secure yan pagpapalupot. So mag-umpisa na tayo magpalupot yan today hanggang bukas. So ayan, yan yung status ng sitaw. November 15, sabihin natin 17 days na sila ngayon average. Yung 17 days, ganito ang itsura nila. Kahapon nagdadamo ako, wala pa naman ako nakitang gumapang na to, pero ito lumabas na. So ibig sabihin baka bukas marami na ring pagapang dyan. So mas maikakapit natin bukas, yun yung tatrabahuhin ko bukas. Pero syempre magumpisa na rin ako ngayon maipulupot dahil napakarami nila. May mangilan-ngilan din na nakikita tayong uod. Yan. Pero masaya ako dahil hindi ganun kadami yung uod, yung populasyon nila dito. Yan o. Ito yung mga kalaban natin. Yan. Nasaan na siya? Yan. Uod. Ito pa. Saan na yung isang yun? Yan. Uod. Yan. So ang gagawin natin. So yan yung army worm. Madali nyo maspat yan dahil kapag may nakatikom na dahon na may sapot, siya yun. At ganitong oras lumalabas sila, nanginginain yan, mga butas na dahon para tandaan na nandyan sila. So spray, pero syempre nandito ka na rin, nandito na lang din tayo, edi titirisin na natin yan. Huwag natin hayaan mabuhay. Tirisin. Oo. Nakita mo na eh, edi patayin mo na. Ito mga itlog, huwag na natin hayaan mabuhay yung mga yan. Tirisin na natin. At minsan tinatanggal natin yung dahon. Ito pakarami oh. Dalawa sila oh. Tirisin. So yan ang gawain natin. Aside sa pag-spray, gumamit ng tirisin dahil nakakatulong din yun. Tanggalin yung mga dahon na yan na nasisira, yung sinira nila, pinagbabahayan. Okay, lapad ng dahon na. Ayan. Okay, so yan, gusto ko lang ma-record talaga tong video na to para meron akong mababalikan sa itsura ng ating pananim sa 17 days. At ako kasi nagagandahan ako sa kanila ngayon dahil maganda yung tubo. Na minimize din natin yung peste. Meron pero nababawasan natin. Kumbaga hindi mo naman matatanggal yung peste, lalo yung uod, pero pwedeng kontrolin, pwedeng bawasan. Ayan, nagapang na sila talaga oh. Gapang na, gapang. So meron tayong chance na maipulupot sila, pulupot para mas matibay sila pagdaan ng bagyo. Okay, sige. Ayan. Yan ang ating sitaw, Negro Star, 17 days.
dalawang tudling gumagapang na, dalawang row sa bawat tudling. Pero may bagyo kaya sisikir na natin sila. Ang inabono pa lang natin dito nung ika-10 araw nila ay yung complete tsaka 1620 at calcium nitrate ng Yara Nutrabor. Tagda 2 kilo yun bawat drum. Ayan, uod. So nasa umabot dito ng 6 na kilo, taga 6 na kilo yung naubos natin sa pagdidilig. Tinunaw natin yung abono tsaka ay dinilig. So 3 drum na tag 200, bali 600 liters yung naubos natin. Isang sardinas, isang lata ng sardinas bawat puno yung nilagay natin. So yan po. Yun yung una nating nilagay. Naglagay din tayo ng foliar or nag-spray tayo ng foliar. Nakatikim na sila ng foliar na Hyper na green. Nag-spray na rin tayo ng gamot, Lanate at Cartap para sa leaf miner. Cartap para sa leaf miner, yung Dragon Cartap yung binili natin, mas mura kesa sa Trigard. Pareho lang na active ingredient yan. Active ingredient ng Cartap ay pwede para sa leaf miner. So napakahalaga ng pag-i-inspeksyon ng ating tanim, monitoring, dahil hindi mo naman mapapatay ang peste. Hindi natin kaya ng pa-spray lang. Pag pinagsama natin ng dalawang pamamaraan, spray at pagtitiris, edi mas effective, doble ang effect. Madalas kasi itong mga uod na to kapag nakatago sa dahon, hindi naabot ng spray, nabubuhay, dumarami. Ito itlog to Ayan, gusto lang natin i-record sa variety ng Verdana na sitaw. Ito isa sa pinakamahaba nating napitas na sitaw. Ayan. So, good size to. Hindi siya oversize, hindi rin siya magulang. Ayan. So, ito yung pinakamahabang napitas natin today. Siguro nasa ika-13 napitas na tayo. O ika-15 na pala. So yan, ang pinakahaba niya ay total ng 82, tama ba? 82 inches. Sorry, 82 cm pala yan. 82 cm tapos 32 inches. Yan. 32 inches, 82 cm. Yan, yan yung kanyang total na haba. Good size. Tingnan naman natin yung magulang na. Meron din tayong i-record na mahabang magugulang na. Ayan naman yung sa ibabaw, ito yung mga magugulang na to, pahinugin na, pwede nang gawing binhi. So pag pinatuyo natin yan, pwede nating itanim sa huli.
So diferensya lang, halos 1 centimeter lang. So kung ang good size na ibebenta pa ay 82, 83 naman tong nasa 83 itong overripe o kaya oversize, magugulang na sitaw. So yan yung potential ng Verdana. Kukumpara natin ito sa huli sa iba nating variety. Okay.